tila dismayado na daw etong si LRY aka Small Boy at etong si GYD mga kababayan, pati etong si Alputera dito po sa pinaggagawa ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, katulad po nitong sina Mike Defensor. Kasi mga kababayan, kung ano-ano na lang ang sinasabi at tila dinadala sa kahihiyan ito pong mga Duterte mga kababayan. So ngayon, di ba kung matatandaan nyo kanina, may bago po silang pinalabas na kasamahan nitong 18 nagpakilalang Maleta Boys mga kababayan. At obvious na obvious naman yung pagsisinungaling. At talagang yung pinakamatindi talagang ginawa dito ay diniin talaga itong si Chis Escudero at ito pong si Senator Kiko Pangilinan mga kababayan, porket itong si Senator Kiko Pangilinan ang tatayong chairman ng subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee. So ngayon mga kababayan, pakinggan muna natin kung ano yung sinasabi ni Mike Defensor dito bago magsimula yung kanilang mga kasinungalingan nung inilabas nila itong mga kasamahan ng 18 Maleta Boys. Ano po, so ito i-play po natin. Hindi ho to opisyal na hearing ng Blue Ribbon Committee. Nangyari po, nagkaroon ng kaguluhan at alam natin na special session na lang po bukas at maaaring tapos na at magkaiba na ng liderato. Tapos na talaga. Tapos na talaga mga kababayan ng labanan dyan. Ano po, dahil nga, kung makikita po ninyo, di ba, tumakbo sa Korte Suprema, etong sina Alan Peter Cayetano, pero may dalawang kapansin-pansin na senador na wala po dun sa listahan. Ano po, na sumama sa kanila para magsumbong sa Korte Suprema. Etong si Senator Joel Villanueva at ito pong si Senator Mark Villar. So ngayon, kung titingnan po natin, talagang alam na, ramdam na ni Alan Peter Cayetano na mapapatalsik na po talaga siya ng tuluyan sa kanyang kinakapitang posisyon mga kababayan, kahit hindi naman talaga sa kanya. So ngayon, ituloy pa natin. Ng Blue Ribbon Committee. Pero, hindi po kami hihinto para ilabas ang katotohanan. Para ang ating mga sundalo patuloy na magsalita at maging yung mga sinabi na Atty. Levy, yung mga iba pang gustong lumabas at magsalita tungkol sa nangyaring korupsyon ng ating bansa ay lumabas pa rin. Kaya itong mga lahat ng sinabi dito, ayusin po natin yan, ayusin po namin yan ni Atty. Levy. Paano? Nakasalansa na yung mga sasabihin. Saan ka ba naman nagkatala? Nag-e-expose pero binabasa yung ano? Binabasa yung script mga kababayan. Paano ka maniniwala dyan? Kayo, tanungin ko kayo, nakakita kayo ng taong nag-e-expose. Pero yung sinasabi mga kababayan, binabasa niya. Paano kayo maniniwala sa ganon? Sa darating na panahon, maaaring hindi bukas, hindi sa isang taon, hindi natin alam. Pero sigurado tayo, may mananagot sa nangyaring nakawan sa ating bansa. Meron na! Meron na, late ka na. Huli ka na. Kita mo, may mga nakukulong na. Yun nga isa, suspended senator na. Diba mga kababayan, meron na nananagot, hindi lang talaga updated. Ito pong si Mike Defensor mga kababayan, dun sa mga pinapapanagot na presidente dito po sa nangyaring nakawan sa maanumalyang flood control. Diba yung mismong sekretary ng DPWH nung mga panahon na yon na kasagsaga ng nakawan dyan po sa flood control mga kababayan, di ba nakakulong na? Ngayon kung titingnan nyo yung senador na kasabwat, di ba nakakulong na? Kaya may nanagot na mga kababayan at may mananagot pa. Baka nga magulat tayo mga kababayan, yung iba mga mananagot dyan, kaalyado pala ng mga Duterte. Di po ba yung malapit malapit mismo sa pamilyang Duterte, yung hindi lang basta kaalyado malapit mismo. Baka nga magulat tayo, si Pulong na pala ang sunod na makukulong, di po ba? Anyway, tuloy pa natin. At doon po sa mga, alam ko, mainit ang ating damdamin na kumilos. Alam ko ang inyong nararamdaman. Gawin pa rin ho natin ang pagkilos. Huwag tayong manghina dahil tayo ang nasa katotohanan. Tayo ang nasa tama. Tayo ang nakipaglaban para sa kinabukasan ng ating bansa. Sa ating mga kasundaluhan, maraming salamat sa inyo, Atty. Levy. Patuloy nyo, kayo ang bayani ng ating bansang Pilipinas. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mga sinungaling? Paano naging bayani yan? Mga sinungaling yan.
'Di ba ang totoong bayani yung mismong taong bayan na nagsasabi na bayani sila. Hindi yung kayo-kayo ang magkukuntsabahan tapos palalabasin yung mga bayani kayo, napakasisinungaling nyo naman. Di po ba? At saka mga kababayan, eto, sabi nila, hindi daw po sila titigil para daw po ilabas ang katotohanan. Pero may sinabi rin po kanina itong si Mike Defensor na ayon sa kanya mga kababayan, huling pagpapahayag na daw po. Sabi po dito, eto basahin po natin. Sinabi ni dating Congressman Mike Defensor sa press conference ng 18 nagpakilalang bagman ngayong Martes, June 16 na maaaring ito na ang huli nilang pagpapahayag. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Giit niya sa naturang press conference, ipinakilala ang 4 na karagdagang dating sundalo at umano'y dating mga tauhan ni Congressman Saldico. At ngayon mga kababayan, yung mga ipinakilala na nagsalita, eto, paano kayo maniniwala dito? Tanong ko sa inyo mga kababayan, paano kayo maniniwala? Nagsasalita, binabasa yung sinasabi? Di ba dapat kung ikaw ay magsasalarawan at babalikan mo yung mga ginawa mo na pagde-deliver ng pera, kahit hindi mo nabasahin yan, alam mo na yan. Sa ulo mo na yan. Eh dito makikita nyo, nag-e-expose, pero binabasa yung sinasabi. Yan ng 25 malita, puro large. Tingnan nyo. Inantay pa nga kami ng dyan, nahingit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Tingnan nyo Noong Marso 28, 2025. Ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung AED boss, tapos si Bernard Toby, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka ma-flat tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa ban na hawak ko. Ayan 'Di ba? Paano kayo maniniwala dyan? Tingnan nyo yung sinasabi, binabasa. Sa kayo nagkatala, mag-e-expose ka, pero yung ine-expose mo, binabasa mo pa. Eh di ba dapat kung mag-e-expose ka, sa ulo mo ang sasabihin mo. Hindi mo na kailangan basahin pa. Pero dito makikita nyo mga kababayan, yung mga sinasabi, binabasa. Di po ba? Sa kayo nakakita ng ganyan, eto, tingnan nyo maigi kada magbibitaw siya ng ilang sentence, babasahin niya pa. Ayan 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng dyan, nahingit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Titingin, babasahin ulit. Paano kayo maniniwala dyan? Eh di ba kung totoo ang sinasabi ng mga to, hindi na nila kailangan basahin pa. Pero kung yan talaga ay nakasulat sa script, at yan talaga yung mga sasabihin nila mga kababayan, talagang babasahin at babasahin po nila yan. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, itong kanilang ginagawang pag-expose, patungkol po sa pagde-deliver ng mali-maletang pera, tingin ko dito ginagawa na lang nilang katatawanan to. Diba? Lalo na kanina nung dinawit nila si Ramon Tulfo, ginawa nilang katatawanan mga kababayan. Yung mismong expose na ginagawa po nila. Ganyan ba talaga pagkakailangan ng pera? Lahat gagawin? Mahiya naman kayo sa mga naging tungkulin nyo noon. Di po ba mga kababayan? Nakakapanghinayang lang kasi itong mga ito, sundalo po ito Nakarapat dapat sanang sasaluduhan natin, pero dahil nga sa ginagawa ng mga ito mga kababayan, talagang alam niyo yung nakakainis na sayang yung pinaghirapan nila, yung pangalan na binuo nila mga kababayan ng napakahabang panahon sa serbisyo, tapos nagagamit ng mga politiko para sa pangsarili nilang interes na kalabanin at siraan yung mga kalaban nila sa politika. Nagagamit na pang-weaponize itong mga taong ito. Ano po? Anyway, yan tingnan nyo mabuti. Noong Marso 28, 2025, ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung AED boss, tapos si Bernard Toby, saka si Master Lupian. Babasa ulit. Babasahin ulit. Kaya nga mga kababayan since nakita nyo binabasa nila, hindi talaga ako naniniwala sa mga sinasabi dito. Tulad nito mga kababayan,
Ano ba yung isa sa mga parte ng expose nila kanina? Sabi po dito, breaking. Arnold Clavio, kabilang sa mga nadeliveran umano ng maleta. Ayon sa ex-Marines, porket binabanata ni Arnold Clavio, mga Duterte, pinalabas nyo na nadeliveran ng pera, mga kababayan, or ng mali-maletang pera. Diba sabi nga dito, kabilang sa mga nadeliveran umano ng maleta ayon sa ex-Marine, ito daw pong si Arnold Clavio. So ngayon mga kababayan, ito yung mismong video ng aligasyon po nila. I-play po natin. Good afternoon po. Ako po si Mario si Sinisa Jr. Na-hire po ako kay boss. Diretso po ako na-assign po ako sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga angkor. Sinong mga angkor? Kagaya po ni Arnold Clavio. At doon lang po muna at sa affidavit ko na lang po yung ibang kan. Sample lang po ko yun. Marami pa po akong mga nakilalang Pakiulit. Kita nyo yan? Di ba kung ikaw mag-expose, ilahat mo na. Ganun lang kasimple mga kababayan. Alam nyo kung ako yan, halimbawa may alam akong impormasyon na ganyan, kung i-expose ko yan, ilalahat ko na. Total naman, inilagay mo na yung buhay mo sa panganib eh. Di ba? Nung nag-expose ka, ilahat mo na. Saan ka ba naman nagkatala mag-expose ka, sasabihin mo, saka na yung iba, patikim lang yan. Di ba ginagawa nga nila mga kababayang katatawanan, etong ginagawa po nilang ginagawa nilang expose. Ginagawa nilang utu-utu ang mamamayang Pilipino. Di ba? Airway, tuloy pa natin. Teka. Para on record ng mga media, ha? Para on record, tahimik lang muna. Pakiulit nga yung una mong binanggit na pangalan na nagdi-distribute para sa media. Na-assign po ako sa taga-PR po. Pangalan po si Boss Bernard Peralta. Bernard Peralta. PR daw. And then, sino pa? Ayun po yung boss ko po. Yung mga nabibigyan po, yung mga taga-media. Hindi, yung anchor na binanggit mo. Arnold Clavio po. Yung, Arnold Clavio raw, ha? Malinaw, ha? Para malinaw. Alatang hindi pa sigurado yung nag-expose mga kababayan. Arnold Clavio. Yung mga meeting place po nila sa may Prologue, Pius Kitchen, Baro, marami pa pong iba. So, sa tamang panahon, sa iyong affidavit, gagawin mo na lang yung listahan mo para lang malinaw. Di ba? Opo. Okay, Opo. sige. Next slide. Di ba mga kababayan, idinawit po nila si Arnold Clavio. Porket inuupakan lang ni Arnold Clavio ang mga Duterte. Baka isang araw sabihin mga kababayan ng mga yan, sa sunod na expose ng mga yan, si Jake Magnus nakatanggap ng mali-maletang pera. Ito, meron nga ako dito, 2 maleta. Mga kababayan, hindi ko nga alam kung paano ko uubusin eh. Kasi kung sino-sino na lang pangalan eh. Ang inilalagay nila porket kalaban sa politika mga kababayan at porket kritiko ng mga Duterte. 'Di ba? Pati yung Bernard may binabanggit pa na pangalan, Bernard Peralta. 'Di ba lahat nga mga kababayan ng mga kritiko ng mga Duterte isinasali po nila dito. Ang tanong na mamamayang Pilipino ngayon, bakit tinanggal nyo sa listahan si Loren Legarda? Porket naging kaalyado nyo? O bakit idinidiin nyo ngayon si Chis Escudero? Porket hindi nyo nakaalyado? Diba mga kababayan, doon palang butas na kahit anong kasinungalingan ang sabihin ng mga ito. Ito pa yung isang pinakamatindi dito mga kababayan. Ito, ginawa talagang katatawanan. Ginawang katatawanan itong expose nitong 18 maleta boys mga kababayan. Saan? Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prologue, QC, Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prologue, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung
media personality ko na inieskortan na si Mr. Joey De Guzman. May binabanggit pa na pangalan, Joey De Guzman. Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang mag-react. Ulitin ko po wag natin pong kantsawan yung mga media rito kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, wag natin po silang bulihin. Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa? May dadagdag pa ko, sir. Go. Kaya ko nasabi na na-deliveran ko siya dahil Ano? every Thursday, hindi ko makakalimutan yan. Thursday ang meeting ng Alikot ng mata mo. Halata nagsisinungaling ka. ng PR. Small size na Ano? paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Alikot ng mata mo. Worth of 2 to 3 million. So, yan ang maalala ko. Laglag to mga kababayan sa cross-examine, maniwala kayo. Ito nga yung karamihang sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin. Dapat talaga sumalang po sa cross-examine one by one. Ito po mga taong ito para malaman kung ito po ay nagsisinungaling or hindi. Dito nga nung idinawit nila si Ramon Tulfo mga kababayan, ano yung sinasabi dito? Total naman banggitin mga taga-media. Babanggitin ko na. Etong si Ramon Tulfo. Diba? So kaya ituloy pa natin. Meron din akong nadideliveran minsan nga sa Senate Minsan dito sa DWIZ building. City States sa Shaw Boulevard. Istasyon ko yun Buti na lang, wala na ako ron. Sige, Sarge. Ayan Diba? So ngayon punta tayo kay Ramon Tulfo. Nasaan yung kay Ramon Tulfo? Yan. Ito. Ito. Tanyaw ginawang katatawanan yung expose nila. Kaya nga hindi ako naniniwala basta-basta sa mga sinasabi ng mga to. Kasi, walang kwenta. Bali, ito dahil na-open naman to sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Bali, ito dahil na-open naman to. Bali, Diba? ito dahil na-open naman to sa mga media personality, dadagdag ko doon si Patawa-tawa pa si Ugag. Di ba mga kababayan? Paano kayo maniniwala dyan? Sasabihin ba naman, total, na-open naman to, idadagdag ko na rin etong si... Ibig sabihin, ngayon niya lang idinagdag yan. Nung nakaraan, andudo na sila mga kababayan sa hiring-hiringan ni Marcoleta. Binanggit na nila yung iba mga taga-media doon tapos biglang nadagdagan. Porket kritiko ng mga Duterte mga kababayan at porket kinay-criticize etong si Sara Duterte idinagdag na nila sa listahan. Hindi na rin ako magugulat mga kababayan kung isang araw mapakinggan din natin sa listahan nila kasama etong si Ted Pailon. Diba minsan bumabati ko si Ted Pailon mga kababayan sa Diba? Hindi na rin ako magtataka kung isang araw maidagdag na rin sa listahan nila etong sina Atty. Jesus Palsis. Dahil yan yung mga kritiko mga kababayan ng mga Duterte. Biruin nyo, bigla niyang binanggit dito ano yung sabi niya. Total naman napapag-usapan na rin yung tungkol sa media, idagdag ko na rin etong si Ramon Tulfo. Diba yun bali, ito dahil na-open naman to sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Bali, dinagdag si Ramon Tulfo tapos yung mga bobong didisit, palakpakan, tuwan-tuwa. Paano kayo maniniwala sa ganyan? Diba? On the spot, nagdadagdag. Ano yan? Hindi na nga ako magtataka mga kababayan kung someday dumating sa kanila, babanggit nila na yung mga vlogger nakatanggap din ng maleta.
Kasi nga on the spot, nadadagdagan. Obvious talaga yung kasinungalingan. So ngayon, ano ang sagot dyan ni Sir Ramon Tulfo? Sabi ni Sir Ramon Tulfo, mga kababayan, ito, basahin natin, quote and quote. Sabi po dito, tinawanan, sana totoo. Binukulan ako ni Joey De Guzman. Kung ganoon, kukomprontahin daw niya itong si Joey when I got home to Manila and asked him where the supot na pera went. Hahanapan ko ng balato ng mga kaibigan at pamilya ko niyan. O hahanapan daw siya ng balato na mga kaibigan at ng pamilya po niya. Dahil nga syempre pumaldo eh. Binigyan daw mga kababayan ng pera itong si Ramon Tulfo. So sabi pa dito, basahin pa natin, paano magkakasya ang limpak-limpak na salapi sa isang supot? Bayong pa kung ganoon, dadalhin sa loob ng restaurant na maraming tao kung saan kami nagkikita ni Joey na dating PR man, ni-resign ako Bicol Representative Saldico. Truth to tell, Joey, and I meet regularly as when consult each other on the tricks of our trade. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo pa, sabi pa dito ni Ramon Tulfo, basahin pa natin, I have been in the PR business after retirement from mainstream journalists. Whoever thought this guy to implicate me, thank you. I consider it an honor to be in a company of the Maleta Boys. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. So ngayon, ang point kasi dito, bakit nila idinadawit yung mga kritiko ni Sara Duterte? Yan ang point dyan, mga kababayan. Bakit nila basta idinadawit yung mga kritiko ni Sara Duterte? Kasi nga, gusto nilang patahimikin at gusto nilang gawin, mga kababayan, na panakot. Kapag ka nagsalita, isasama sa listahan. At ganyan yung nangyari, mga kababayan, kay Loren Legarda. Baka kaya siguro bumaligtad, allegedly. Diba? Dahil nga, mga kababayan, napasama sa listahan, tapos nung naging kaalyado nila, biglang tinanggal sa listahan. Diba? Ginagawa nilang pang-weaponize yung mga dating Marines, mga kababayan, or yung mga dating sundalo. At etong mga taong sinungaling na ito para batikusin yung hindi nila mga kaalyado. Kaya nga, mga kababayan, kung titingnan po natin, hindi na rin ako nagtataka kung bakit tinatawag na bogus etong expose ng 18 nagpakilalang Maleta Boys. Bakit? Kasi ba naman, mga kababayan, matagal na panahon na nanahimik itong taong ito. Nagulat ako, biglang bumalik. Di ba, mga kababayan, na ito yung nakasuhan ng perjury dahil sa pagsisinungaling. At ito rin yung bidang-bida dati doon po, mga kababayan, sa dalawang ano bang tawag doon? Yung dalawang ebidensya or yung papel na may butas ng puncher na ginamit ni Bato de la Rosa doon sa PIDEA Leaks. Si Jonathan Morales, matagal na nanahimik po yan. Baka naambunan, mga kababayan, kaya nagsalita ulit. So ngayon, ito, i-play po natin. Kasi, mga kababayan, ang pinupunteriya na po nila dito si Presidente na. Pinapalabas nila na nakatanggap daw ng mali-maletang pera etong si PBBM, mga kababayan, at ang tumanggap daw ng mali-maletang pera ay walang iba kung hindi etong si Congressman Sandro Marcos. So ito, i-play po natin. Kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may lamang pera kay Bongbong Marcos. Di ba? Kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pag-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos? Bali po kasi nung time Eto na, mga kababayan, pakinggan nyo yung kasinungalingan. yun, sir, May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large. Ang Horizon Homes, dinala po namin sa Delta Gate hangar sa Pasay City. Isinakay po namin. Ano yung sabi dito, mga kababayan, kailan nila dinalhan ng mali-maletang pera si PBBM? May 2022? Hindi pa presidente niya si PBBM. Diba? May 2022 daw dinalhan ng pera, mga kababayan,
si PBBM, di ba parang nanumpa ata si PBBM bilang presidente noong June? Pakitama na lamang po ko ha. Ang pagkakaalam ko, June si PBBM nanumpa bilang presidente. Hindi pa presidente mga kababayan si PBBM noong May 2022. Ay ano, ulitin natin. Ulitin natin ha. Deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos. Bale po kasi nung time na yun, sir, May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large ang Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate number NFX 8886. At sa kabila Dito, bistado na. Dito, bistado na mga kababayan. Biruin nyo, May 2022 daw binigyan si PBBM ng 5 maleta. Hindi pa naman presidente si PBBM yan eh. Diba? Panahon pa ni Digong yan kung tutuusin. Kasi nga, diba si PBBM nanumpa bilang presidente noong June. Kaya nga mga kababayan, dito palang bistado na yung kasinungalingan. Mukha atang nagkamali mga kababayan yung sumulat nitong nitong script na to Mukhang sasabi tata ay itong 18 maleta boys na dagdagan pa ng 4 na sinungaling. Diba? Sabit ng matindi to. Saan ka ba naman nagkatala? Binigyan daw si PBBM ng 5 maleta na large. Tapos May 2022 hindi pa naman presidente si PBBM ng mga panahon na yan. pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Echo Alpha Foxtrot 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Saldi doon sa Ilocos. Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nito? Yes sir, ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung backup po, si Ronnie Sevilla po. Hindi ko matandaan kung sino po nakaupo dun sa backup. At itong mga Maniwala kayo, kakain ng maraming kaso itong mga to. Kawawa lang kasi gawa ng nagagamit sila mga kababayan sa pamumulitika. Biruin nyo yung nagtatanong isang sinungaling na guilty mga kababayan sa kasong perjury. Diba? Itong si Jonathan Morales, yan din yung yan din yung testigo ni Bato de la Rosa dun sa Pidea Leaks. Diba na nung nabisto na kasinungalingan yung mga pinagsasasabi at kung sino-sino yung mga idinadawit na tao din mga kababayan, biglang nanahimik po ng napakahabang panahon. Tapos ngayon biglang nabuhay uli nung naglabas ng 4 mga kababayan na kasamahan nitong 18 maleta boys para magsalita ng kasinungalingan ulit. Nakakapagtaka, biglang nabuhay ulit itong si Jonathan Morales. Baka nga naambunan mga kababayan, kaya biglang nagsasalita ulit ito. kasama mo, mga ito, takuhan nino. Kasama ko po, empleyado po ni Boss Saldi po. At itong mga ginagawa ninyo, pagdadala ng maleta na naglalaman ng pera, sino ang nag-utos sa inyo? Sir, ako yung kasama ni Kong Saldi na nagdala doon sa Ilocos Norte, sa Paway. Ulitin ko yung tanong sino ang nag-utos sa pagdadala ng maleta? Si Kong Saldi, sir. Yun. Ah. Kanino ibibigay ang maleta? Bahay po ni Presidente po yung napuntahan namin. Pero ang nag-receive po ng pera doon ay si Sandro. Pero after nung gabi, nag-dinner Yun nga ang problema dito Kaya nga sabit po na malaki to. Sabi dito, naging chairperson lang naman si Saldi ko September 14, 2022 Kaya nga po Pero nag-deliver daw ng pera, mali-maletang pera, itong mga sinungaling na ito sa bahay ni PBBM mga kababayan noong May 2022 daw. Si PBBM naging presidente yan. Nanumpa ng nag-inauguration yan mga kababayan noong June, hindi po May.
Ibig sabihin, hindi pa siya presidente ng mga panahon na yan. Ano po sila ni Kong Saldi with BBM and First Lady po. Nabanggit nyo kanina from Horizon, dinala nyo sa hangar, tama? Yes po, tama sir. Ilang maleta ang dala ninyo? 5 sir, 5. Kung natatandaan ninyo, yung 5 maleta, ano-ano yung mga sizes nito? Isang sizes lang yun sir, estimated ng laman nun is 50 million pataas. So, sir. 50 million? Yes sir. Okay. Itong 50 million na Sinungaling? sa hangar, iniwan nyo sa hangar? No sir, nag-flight po kami ni Kong Saldi with air taxi via plane. Naglapag po kami sa Lawag Airport po sir. Isa na kayo nyo sa aeroplano. Yes sir. Ibig sabihin, merong billing ito, airway billing, tama ba? Yes sir. Yes. Nasa inyo yung kopya ng airway billing. Ano po niyan sir, is si Martin Romualdez po. Ang ng plane namin sir. Private plane. Hindi pa naman House Speaker si Martin Romualdez, mga kababayan, noong 2022 eh. Ang House Speaker ng mga panahon na yun si Lord Velasco. 'Di ba? Si Lord Velasco, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Kailan bang ni PBBM? Wait nga lang, check nga natin. PBBM inauguration. Aha. PBBM inauguration. Inauguration date. June 30, 2022 pala na nung mga kababayan si PBBM. Tama ba? O kasi sabi dito mga kababayan, June 30, 2022. The historic oath-taking ceremony was held at the National Museum of Fine Arts. Ito yun ito yung picture. Ayan. Diba mga kababayan? Tapos nakatanggap daw si PBBM na mali-maletang pera noong May 2022. Nanumpa pala mga kababayan si PBBM bilang presidente noong June 30, 2022. Ibig sabihin, dun pa lang siya mga kababayan makakaupo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. So kung sinasabi ng mga ito na May 2022 binigyan si PBBM ng mali-maletang pera, ang presidente pa ng mga panahon na yon, si Duterte. Diba? Si Duterte pa ang presidente noong mga panahon na yon. Kaya nga mga kababayan, putik sinungaling. Mapapamura ka na lang di ba? Napakasinungaling. Anyway, balik tayo dito. Ulit nga, saan nyo dinala? Sa Lawag City, sir. Nag-flight kami, sir, sa Lawag. Din dinala namin. By boat? By land? By land po, sir. Bali, may sumundo na po sa amin doon ng mga PNP. Uniform personnel, sir. Uniform personnel assigned sa... Idinawit pa yung mga taga PNP. Idinawit pa yung mga taga PNP. Assigned po ni President Marcos po. Ano ito? Mga PSPG? Provincial... Halo na, sir, kasi may nakita kong may SWAT na, sir, nag-escort sa amin. Yung mismong tumanggap, yung mismong kasama nyo na sumalubong sa inyo, ano ito? Anong unit? Kung alam ninyo, ha? May SWAT, sir, at saka Nakaw! local PNP siguro, I think, PSPG, sir. Okay. Pati SWAT dinamay pa mga kababayan. Alam nyo, tayo nananawagan tayo sa PNP dapat imbestigahan po itong mga sinasabi ng mga ito. Kasi pinapalabas po na may PNP daw po at may SWAT mga kababayan na sumalubong daw po sa mga ito nung nag-deliver ng pera kay PBBM noong May 2022. Yan po yung sabi nila ha. May 2022 daw mga kababayan na delibera ng pera itong si Presidente. Hindi pa presidente si PBBM noong mga panahon na yan. So ngayon na nakakapagtaka, paano tatanggap si PBBM ng mali-maletang pera ay hindi pa naman siya presidente at wala po siyang kapangyarihan noong mga panahon na yon. Kasi normal citizen lamang po yan mga kababayan noong mga panahon na yon. Tapos ang padali pa ng mga ito, dinamay pa ang PNP at saka po ang SWAT. Okay, so pagdating to, pagmula doon sa airport, dumiretso kayo sa... Saan kayo dumiretso? Sa bahay ni
Ano sir? Bongbong Marcos sir. Sa bahay ni Bongbong Marcos. Yes sir. Papaano nyo nalamang bahay ni Bongbong Marcos? Binanggit po na sa akin kung saan di pupunta po kami sa bahay nila sir. Sinabi ng boss mo Yes sir. na si Pupunta namin po yung bahay ni President Bongbong Marcos sir. yung boss nyo na si Sandy ko. Yes sir. Okay, Ma- pagdating doon sa bahay, Maniwala kayo mga kababayan, pag pinatawag to sa subcommittee, magpupulaw-pulupot dila ng mga yan. Dahil sa totoo lang mga kababayan, pag sisinungaling, pag to pinatawag ng subcommittee ng Blue Ribbon, sa pangunguna ni Senator Kiko Pangilinan, maniwala kayo kakabahan ng matindi tong mga to. Kaya siguro sinabi ni Mike Defensor na huling pagsasalita na po nila yan patungkol po sa mali-maletang pera kasi nga natatakot sila na baka pag ito sumalang sa cross-examine, mahuli po ang kasinungalingan ng mga taong ito. Obvious ang kasinungalingan eh. Halatang halata na nagsisinungaling. Doon pa nga lang sa accusation kay PBBM, sablay na. Diba? May 2022 daw nakatanggap ng pera si Presidente. sino ang sumalubong at Ang sino sumalubong. ang tumanggap nung dala ninyong maleta? Ang sumalubong sa amin sir, si Kong Sandro. Siya po yung nag-receive. Actually may picture kami niyan sir. Pakiulit mo nga ulit. Sa totoo lang mga kababayan, doon sa picture, madali naman pa sinungalingan niya. Sabi nga ni Panelo, madali magsabi, magpakita ng mga litrato. Baka nga mamaya, nagpunta ka lang doon sa bahay, nagpa-picture ka lang, tapos pinalabas mo na na-deliveran mo ng maleta kahit hindi naman. Ako mga kababayan, doon sa mga salita ni Panelo na yon, mas kapanipaniwala pa yun kaysa sa sinasabi ng mga ito. Ano ba yung sinabi ni Panelo? Madaling magpa-picture, madaling pumunta sa bahay at picturean yung bahay, lagyan lang na maleta at palabasin na nadalhan ng mali-maletang pera. Lalo na ito mga Marcoses, mga kilala po yan. Kahit sino po talaga makakakita dyan in person, kahit kay Congressman Sandro Marcos, magpapapicture at magpapapicture po. Kasi nga, mga kilala yan mga kababayan. Di ba hindi lang naman kasi basta-bastang personalidad yan. Mga politikong kilala po yan. Kaya kahit sino talaga magpapapicture dyan. Sino itong Sandro na ito na sumalubong, na tumanggap ng maleta na naglalaman ng pera? Sino itong Sandro na ito? Congressman Sandro Marcos po, anak po ni President Bongbong Marcos. Palakpakan yung mga bobong didisit, no? Nabayad din. Paano ka naman nakakasiguro na itong tumanggap ng maletang dala-dala ninyo mula Maynila ay itong si Congressman Sandro Marcos? Sir, may picture po kami ni Kong Sandro po sa bahay po. Maliban doon sa sinasabi mong delivery, na may ilang ulit kayong nagdala ng pera Isang beses lang po kami nagdala ng pera sa bahay nila. sa bahay niya sa Ilocos. Yes po sir. Maliban doon sa Ilocos, saan pa kung meron man? Yun lang po sir, sa iba-ibang kasama po siguro yung picture sir. Maliban sa iyo, sino-sino pa ang nagkaroon ng pagkakataon na mautusan ni Congressman Saldico na magdala ng maletang naglalaman ng pera dito kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Wala na. Wala na? Ayan. Mga kababayan, dyan pa lang bistado na. Diba? Saan ba naman kayo nagkatala na deliveran daw na mali-maletang pera si PBBM? May 2022 hindi pa naman presidente si PBBM noong mga panahon na yon. At itong si Saldico, September 2022 yan. Naging chairperson mga kababayan ng appropriation. Di po ba? Kaya nga ako nagtataka ko, saan ang galing yung mali-maletang pera na yon? Diba? Doon pa lang mga kababayan, sablay na. Sablay na. Bistado na ang kasinungalingan ng taong ito. Kaya dapat po talaga sa investiganto ng NBI, sampahan ang kaso ng NBI, ito pong taong ito kasi obvious yung kasinungalingan. Bistado yung pagsisinungaling mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion nyo po. Hingil po dyan.